Sa gitna ng sigaw ng masa at alon ng pagbabago, formal nang naluklok bilang alkalde ng Maynila si Jesus Nazareno Tanggol Montenegro. Isang tagumpay na isinilang mula sa paghihimagsik ng mga mamamayan laban sa makapangyarihang pamilya Guerrero. Matapos maagaw ang kapangyarihan mula sa kanilang kamay, tila nagwagi na ang katarungan. Ngunit sa lungsod na hindi natutulog, ang bawat tagumpay ay may kapalit na panibagong digmaan. Hindi pa tapos ang laban ni Tanggol. Sa dilim ng kanilang pagkatalo, unti-unting nagbabalik ang pamilyang Guerrero. Mas galit, mas mapanganib at mas handang maghiganti kaysa dati. Sa pangunguna ni Roberto at Miguelito, muling nagtipon ang kanilang mga tauhan upang maghasik ng takot at karahasan sa buong Maynila. Layunin nilang buuin muli ang kanilang hukbo at magdagdag ng mga kakampi na handang lumaban, kahit kapalit ay dugo at buhay. Isa sa kanilang unang hakbang ay ang pagpasok sa pinakamadilim na bahagi ng kulungan sa Maynila, ang Bartolina. Doon nakakulong ang isang lalaking matagal nang pinaniniwalaang patay na si Rigor de Magiba. Isang taong may matinding galit at personal na paghihiganti laban kay Tanggol. Bagamat akala ng lahat ay tuluyan na siyang naglaho, ang totoo'y buhay siya, ikinulong at hinatulan ng mabigat na kaparusahan dahil sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ngayong gabi, personal siyang inilabas ni Roberto mula sa selda upang maging bahagi ng kanilang muling pagbangon. Kasabay nito, nag-recruit din si Roberto ng mga preso, mga lalaking wala ng takot sa kamatayan at handang makipagpatayan sa mga pulis at kay Mayor Tanggol. Sa harap ng mga kriminal, buong tapang na ipinahayag ni Rigor ang kanilang plano, ang pabagsakin ang bagong alkalde ng Maynila. At hindi nagtagal, nagsimula na ang kanilang madugong pag-atake. Dinukot nila si Marites at kasabay nito'y ipinag-utos ni Roberto ang pagpapasabog sa mga bombang kanilang itinanim sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsabog sa Maynila. Nadamay ang mga inosenteng sibilyan habang naganap ang matinding bakbakan laban sa mga kapulisan. Sa isang live TV broadcast, lantaran at walang takot na humarap sina Roberto at ang kanyang mga tauhan habang kitang-kita sa kamera na hawak nilang bihag si Marites. Isang malinaw na mensahe ang kanilang ipinadala. Hinamon ni Miguelito si Tanggol, iligtas ang kanyang ina bago mahuli ang lahat. Hindi nag-atubili si Tanggol. Tinanggap niya ang hamon. Mag-isa siyang nagtungo sa lugar na ngayoy tinatawag na war zone ng Maynila. Bitbit ang mabibigat at makapangyarihang armas at suot ang kanyang maskara. Sinalubong niya ang ulan ng bala at nagliliyab na pagsabog. Hindi inakala ng mga armado ang lakas ng kanyang dalang sandata. Sa tulong ng kanyang Gatling gun, isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban. Ngunit hindi naging madali ang paglapit sa kinaroroonan ni Miguelito at Roberto. Matinding depensa, sunod-sunod na bomba at walang humpay na putukan ang humarang sa kanya. Sa kabila nito, nagawa pa rin ni Tanggol na pasukin ang kanilang kuta. Doon niya hinarap si Miguelito sa isang brutal na labanan. Samantala, sinubukan namang makatakas ni Marites mula sa pagbabantay ni Rigor. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagpo ang kanilang kapalaran. Naabutan pa ni Marites si Tanggol na tila handa nang tapusin si Miguelito. Ngunit sa halip na pumatay, inutusan ni Tanggol si Marites na tumakas. At dito ipinakita ni Roberto ang kanyang pinakamalupit na anyo. Wala siyang pakialam kung sino ang madamay. Sa isang iglap, pinasabog niya ang bomba sa mismong lugar na kanilang kinaroroonan. Sa lakas ng pagsabog, tila natusta si Miguelito sa gitna ng apoy at guho. Himala namang nakaligtas si Tanggol. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanilang paghaharap. Paulit-ulit siyang binumba ni Roberto
sa tangkang tuluyan siyang pabagsakin. Sa huli, duguan at halos mawala ng lakas si Tanggol habang mahigpit siyang inaalalayan ni Marites. Sugatan man, nananatili pa rin siyang matatag. Isang laban ang natapos, ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Ito na nga ba ang pinakamabigat na kabanata sa kwento ng Batang Quiapo? Sa dami ng pagsabog, pagtataksil at paghihiganti, narating na kaya ng kwento ang rurok nito? Ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa huling laban ni Tanggol laban sa pamilyang Guerrero? I-share ninyo ang inyong reaksyon at opinyon sa comment section. At kung gusto ninyo pang makapanood ng ganitong klaseng kwento at analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na video.